Magandang araw sa inyong lahat. Tayo'y nagtipon-tipon muli sa pagkakataong ito at ako'y labis na nagagalak na kayo'y nandito. Ako'y umaasa na ang bawat isa sa inyo ay nasa mabuting kalagayan at handang makinig sa mga salita ng ating Panginoon. Ngayon nais kong ipahayag ang isang napakahalagang mensahe na tiyak na makapagbibigay ng inspirasyon at lakas sa ating lahat. Ang ating paksa sa araw na ito ay may mensahe ang Diyos para sa iyo ngayon, panalangin ng pananampalataya at tagumpay. Sa mga sandaling ito, napakahalaga na tayo'y magpakatatag sa ating pananampalataya, lalo na sa mga hamon na dumarating sa ating buhay. Alam natin na ang Diyos ay laging may magandang plano para sa atin, kung kaya't nais kong hikayatin ang bawat isa na buksan ang ating mga puso at isipan upang tumanggap ng kanyang mga salita. Marahil sa mga nakaraang araw, kayo'y naharap sa mga pagsubok. Ang mga pagsubok na ito ay bahagi ng ating paglalakbay bilang mga tao. Ngunit sa kabila ng mga ito, hindi tayo nag-iisa. Nariyan ang Diyos, handang umalalay at magbigay ng lakas sa atin. Kaya naman sa ating pag-uusap ngayon, naway makapagdala tayo ng mensahe ng pag-asa at pananampalataya na magpapausbong sa atin upang patuloy na lumakad sa ating landas. Bilang mga mananampalataya, mahalaga ang ating panalangin. Ito ang ating koneksyon sa Diyos, ang ating paraan ng pakikipag-usap sa Kanya. Sa bawat panalangin, tayo'y naglalapit sa Kanya, humihingi ng tulong, at nag-aalay ng pasasalamat. Ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap, kundi ito rin ay pagtanggap ng Kanyang kalooban. Kaya't sa ating pagsisimula, nais kong anyayahan kayong makisali sa ating panalangin. Maglaan tayo ng ilang sandali upang manalangin at hingin ang gabay ng Diyos sa ating mga buhay. Habang tayo'y nagdarasal, tanungin natin ang ating sarili. Ano ang mga bagay na nais nating ipagdasal? Ano ang mga pagsubok na nais nating ipagkatiwala sa Kanya? Huwag tayong mag-atubiling ibahagi ang ating mga pasanin sapagkat ang Diyos ay handang makinig at umunawa. Sa ating pagdarasal, naway maramdaman natin ang Kanyang presensya at ang Kanyang pagmamahal na nagbibigay ng kapanatagan at lakas. Ngunit hindi lang tayo narito para sa panalangin. Nais din nating magbigay ng pagkakataon sa bawat isa na magbahagi ng kanilang mga karanasan. Kung kayo'y may mga patotoo o kwento ng tagumpay sa inyong buhay, huwag mag-atubiling ibahagi ito sa mga komento sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay maaaring maging inspirasyon sa iba at magbigay ng lakas sa mga nangangailangan. Tayo'y isang komunidad na nagmamahalan at nagtutulungan, kaya't mahalaga ang ating pakikilahok. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, inaanyayahan kita na mag-subscribe at maging bahagi ng ating pamilya. Sa bawat video na ating inilalabas, layunin naming ipahayag ang mga mensahe ng pag-asa at pananampalataya. Sa ganitong paraan magkakaroon tayo ng pagkakataon na lumago at matuto mula sa isa't isa. Bago tayo magsimula, nais ko ring ipaalala na ang ating pananampalataya ay hindi lamang para sa ating sarili. Ito rin ay isang pagkakataon upang magbigay ng liwanag sa iba. Sa mga naririto, ang inyong presensya ay may kahulugan. Ang bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan sa pagpapalaganap ng pagmamahal at pagkakaisa. Kaya't patuloy tayong maging inspirasyon sa isa't isa. Sa mga susunod na minuto, tayo'y magpapakita ng mga mensahe mula sa Biblia na tiyak na magbibigay ng lakas at pag-asa. Naway maging bukas ang ating mga puso at isipan sa mga salita ng Diyos. Ang Kanyang mga salita ay buhay at makapangyarihan at sa pamamagitan nito, tayo'y magkakaroon ng pagkakataon na muling bumangon at lumakad sa ating mga pangarap. Kaya't samahan niyo ako mga kapatid sa ating paglalakbay na ito. Tayo'y magsimula na sa ating pagninilay-nilay at panalangin. Naway makamit natin ang tunay na tagumpay sa ating buhay sa tulong ng ating Diyos na buhay. Sa ating pagninilay sa mensahe ng Diyos para sa atin ngayon, ang Hebreo 11:8 ay nagbibigay ng makapangyarihang paalala tungkol sa kahalagahan ng pananampalataya. Ang talatang ito ay nagsasabi, ngayon ang pananampalataya ay ang katiyakan ng mga bagay na inaasahan, ang pagtitiwala sa mga bagay na hindi nakikita. Sa mga pagkakataon na tayo ay nahaharap sa mga pagsubok at hamon, ang ating pananampalataya ang nagsisilbing ilaw na nagsasabi sa atin
na mayroong higit pang nakalaan para sa atin sa kabila ng ating kasalukuyang kalagayan. Sa oras ng ating panalangin, dapat tayong lumapit sa Diyos na may puso ng pagtitiwala umaasa sa Kanyang mga pangako. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang emosyon kundi isang aktibong hakbang patungo sa pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kapag tayo ay nananalangin, ang ating pananampalataya ang nagbubukas ng mga pintuan ng biyaya at pagpapala. Sa Filipos part 6:7, tayo ay inaanyayahang huwag mag-alala sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay ay dapat tayong manalangin na may pasasalamat. Ang talatang ito ay nagbibigay ng gabay kung paano natin dapat isagawa ang ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Sa mga panahon ng takot at pagkabahala, ang ating panalangin ay nagiging daluyan ng kapayapaan na lampas sa ating pangunawa. Ang kapayapaan ng Diyos ang siyang magbabantay sa ating mga puso at isipan. Ito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga pagsubok na nagbibigay diin na sa kabila ng mga alalahanin. Mayroong Diyos na handang makinig at tumulong. Kaya't sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal, dapat tayong pumasok sa Kanyang presensya na may pusong puno ng pasasalamat at pananampalataya. Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual, kundi isang makapangyarihang paraan ng pakikipag-ugnayan sa ating manlilikha. Sa bawat salita na ating binibigkas, nagiging mas malalim ang ating ugnayan sa Kanya. Sa mga pagkakataong tayo ay tila nawawala ng pag-asa, naway maalala natin ang mga pangako ng Diyos na hindi kailanman nagbabago. Ang Kanyang mga salita ay nagbibigay ng liwanag sa ating landas, at ang ating pananampalataya ay nagiging kasangkapan upang makamit ang mga tagumpay na Kanya nang inilaan para sa atin. Mahalaga rin na isaalang-alang ang mensahe mula sa Från Juan Pingsu Portsoy 15, kung saan itinataguyod ang tiwala sa ating pakikipag-usap sa Diyos. Ang pagtitiwala na tayo ay pinapakinggan at bibigyan ng tugon sa ating mga dalangin ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Kapag tayo ay nananalangin ayon sa Kanyang kalooban, may katiyakan tayong Siya ay nakikinig at tutugon. Ang talatang ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin na ipagpatuloy ang pananalangin, lalo na sa mga pagkakataong tila walang sagot ang ating mga kahilingan. Ang ating pagtitiwala sa Diyos ay nagiging batayan ng ating katatagan, at sa pag-asa na tayo ay Kanyang pinapahalagahan, tayo ay nagiging mas matatag sa ating pananampalataya. Sa panahon ng pagsubok, mahalaga na tayo ay manatiling konektado sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagtitiwala. Ang mga talatang ito mula sa Biblia ay nagtuturo sa atin na ang pananampalataya, panalangin at pagtitiwala sa Diyos ay hindi hiwalay na konsepto kundi magkakaugnay na elemento ng ating espiritual na buhay. Ang mga ito ay nagbibigay diin na sa kabila ng mga pagsubok at hamon, mayroong pag-asa at tagumpay na naghihintay sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. Sa bawat araw, naway maging bukas ang ating mga puso sa mga mensahe ng Diyos at patuloy tayong manalangin, umaasa at nagtitiwala sa Kanyang mga pangako. Ang bawat araw ay nagdadala ng mga hamon at pagsubok, ngunit sa gitna ng mga ito, nariyan ang paalala na ang Diyos ay may mensahe para sa atin. Sa ating paglalakbay, ang pananampalataya, panalangin at pagtitiwala sa Kanya ang nagsisilbing ilaw na naggagabay sa ating landas. Sa Hebreo 11:1, itinuturo sa atin ang kahalagahan ng pananampalataya bilang pundasyon ng ating ugnayan sa Diyos. Ang talatang ito ay nagbabalik sa atin sa katotohanan na ang pananampalataya ay hindi lamang isang damdamin, kundi isang aktibong tiwala sa mga bagay na inaasahan at isang katiyakan sa mga bagay na hindi natin nakikita. Sa bawat panalangin, ang ating pananampalataya ay nagbibigay lakas at katatagan sapagkat alam natin na ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako. Sa mga oras ng pangangailangan, maaring madalas tayong maligaw at mag-alala. Ngunit sa Filipos Parta 6:7, pinalalahanan tayo na ang ating mga alalahanin ay dapat nadalhin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pasasalamat. Ang talatang ito ay nagbibigay ng isang mahalagang prinsipyo. Huwag tayong mag-alala.
kundi ipagkatiwala ang lahat sa Kanya. Ang ating panalangin na puno ng pasasalamat ay nagiging daan upang makamit natin ang kapayapaan ng Diyos na higit pa sa ating kaalaman. Sa panahon ng pagsubok, madalas nating hinahanap ang mga sagot o solusyon sa ating mga problema, ngunit ang tunay na solusyon ay nakasalalay sa ating paglapit sa Diyos na may pananampalataya. Sa Kanya ang ating mga pasakit ay nagiging pagkakataon para makaranas ng Kanyang kapayapaan at tagumpay. Mahalaga ring maunawaan na ang ating panalangin ay may kasamang katiyakan. Sa Prahas Juan 5:14-15, binibigyang diin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa ating komunikasyon sa Diyos. Kapag tayo ay nananalangin ayon sa Kanyang kalooban, may katiyakan tayo na Siya ay nakikinig at tutugon sa ating mga kahilingan. Ang talatang ito ay nag-aanyaya sa atin na maging matatag sa ating pananalig, na sa bawat pagkakataon ng ating panalangin, tayo ay may lakas ng loob na umaasa sa mga sagot mula sa Diyos. Ang Kanyang mga pangako ay hindi nagbabago, at sa ating pagtitiwala sa Kanya, tayo ay nagiging bukas sa mga biyayang Kanyang inihahanda para sa atin. Sa ating buhay, maraming pagkakataon na tayo ay nahaharap sa mga hamon na tila hindi natin kayang lampasan. Subalit, sa bawat hakbang na ating ginagawa, mahalaga ang pagkilala sa mga mensahe ng Diyos para sa atin. Ang pananampalataya ang nagsisilbing ating sandata sa mga panahong tayo ay natatakot o naguguluhan. Ang panalangin na puno ng pasasalamat ay nagbibigay gabay sa ating mga desisyon at nagbubukas ng mga pintuan ng tagumpay. At ang pagtitiwala sa Kanya ay nagiging dahilan upang tayo ay maging matatag sa gitna ng unos. Sa bawat araw, naway ating isapuso ang mga katotohanan ito. Ang Diyos ay hindi naliligaw ng landas. Siya ay may layunin para sa bawat isa sa atin. Sa ating paglalakbay, patuloy tayong manalangin, manampalataya, at magtiwala sa Kanya. Sa bawat pagkakataon na tayo ay humaharap sa mga pagsubok, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay may mensahe ng pag-ibig, kapayapaan at tagumpay na naghihintay para sa atin. Sa ating pananampalataya, tayo ay nagiging mga tagapagdala ng Kanyang liwanag sa mundo. Tayo ay tinawag hindi lamang upang magtagumpay, kundi upang maging mga saksi ng Kanyang kabutihan at katapatan. Sa bawat araw, ilapit natin ang ating mga alalahanin sa Kanya, at sa ating mga panalangin, isama natin ang pasasalamat sa Kanyang mga ginawa at gagawin pa. Sa ganitong paraan, makikita natin ang tunay na kahulugan ng tagumpay, hindi lamang sa mga material na bagay, kundi sa mga biyayang espiritual na nagmumula sa ating ugnayan sa Diyos. Ang Kanyang kapayapaan ay higit pa sa anumang bagay na maaring ipagmalaki ng mundo, at sa Kanya tayo ay tunay na nagtatagumpay. Ang pananampalataya ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay bilang mga mananampalataya. Sa Hebreo 11:2, matutunghayan natin na ang pananampalataya ay ang tiwala sa mga bagay na inaasahan at ang katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita. Sa ating paglalakbay sa pananampalataya, napakahalaga na tayo ay lumapit sa Diyos na may puso ng pagtitiwala. Sa bawat oras na tayo ay nagdarasal, dapat nating dalhin ang ating mga pangarap, mga pagnanais, at maging ang ating mga takot sa Kanya. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Siya ay tapat sa Kanyang salita. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nagiging posible ang mga bagay na tila hindi natin kayang abutin. Madalas, sa buhay natin ay nakakaranas tayo ng mga pagsubok at mga pagkakataong tila wala tayong pag-asa. Dito pumapasok ang mensahe ng Filipos 4:6-7 na nagtuturo sa atin na sa kabila ng mga alalahanin at pagsubok, hindi tayo dapat matakot. Sa halip, tayo ay inaanyayahan na manalangin sa lahat ng bagay na may pagpapahalaga sa ating puso. Ang Diyos ay nariyan upang makinig sa ating mga panalangin. Ang Kanyang kapayapaan na hindi kayang unawain ang Siyang magbabantay sa ating mga puso at isipan. Sa tuwing tayo ay lumalapit sa Kanya sa panalangin, nagiging daan ito upang makamit ang tunay na tagumpay at kapayapaan sa kabila ng mga hamon ng buhay. Isang paalala ito na ang ating pananampalataya at panalangin ay may kakayahang magbago ng ating sitwasyon. Ngunit, paano natin masisiguro na ang ating mga panalangin ay umaabot sa Kanya?
Sa Firmanhuandan Tatspartisyon Summan 15, natutunan natin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa ating pakikipag-usap sa Diyos. Sinasabi dito na kapag tayo ay nananalangin, ayon sa kanyang kalooban, tayo ay may katiyakan na siya ay nakikinig sa atin at tutugon sa ating mga kahilingan. Ang pagkakaroon ng tamang puso at layunin sa ating panalangin ay mahalaga. Ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi lamang isang tagapakinig, siya rin ay isang tagapagbigay ng sagot. Ang kanyang mga sagot ay maaring hindi palaging ayon sa ating mga inaasahan, ngunit tiyak na ito ay para sa ating kabutihan. Sa ating paglalakbay ng pananampalataya, mahalaga na tayo ay maging mapagpasalamat. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal, dapat tayong magkaroon ng pusong puno ng pasasalamat. Ang ating mga panalangin ay hindi lamang isang listahan ng mga kahilingan, kundi isang pagkakataon upang purihin ang Diyos sa kanyang mga nagawa sa ating buhay. Sa bawat sagot na ating natanggap, malaki ang ating pananampalataya na umuusbong. Sa mga pagkakataong tila walang kasagutan, naway maging inspirasyon sa atin ang mga salitang ito. Ang Diyos ay hindi natutulog at ang kanyang mga plano para sa atin ay laging mas mataas kaysa sa ating mga inaasahan. Ngayon, sa harap ng Diyos, dalhin natin ang ating mga pangarap, mga takot at mga alalahanin. Tayo ay hinikayat na manalangin na may pananampalataya na ang Diyos ay may mensahe para sa atin. Sa bawat tibok ng ating puso, mahalaga ang ating pagtitiwala sa Kanya. Huwag tayong mag-atubiling ipagkatiwala ang lahat sa Kanya. Sa ating mga pagsubok, alalahanin natin na ang Diyos ay kasama natin. Ang mga salita ng Diyos ay nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa ating mga madilim na sandali. Sa mga susunod na sandali, tayo ay mag-aalay ng isang panalangin. Sa panalangin na ito, asahan natin na ang ating mga puso ay mapupuno ng kapayapaan at lakas. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang isang nag-iisang hakbang, kundi isang patuloy na paglalakbay patungo sa tagumpay. Magtiwala tayo na sa bawat salita ng ating panalangin, ang Diyos ay nariyan upang makinig at tumugon sa ating paglalakbay ng pananampalataya. Sama-sama tayong manalangin at asahan ang kanyang mga sagot sa ating mga puso at buhay. O Diyos na puno ng awa at pagmamahal, kami ay lumalapit sa iyo sa oras na ito na may mga pusong puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa aming mga kahilingan at mga pangarap, kami ay nagtitiwala sa iyong mga pangako na lagi mong ipinapahayag sa iyong salita. Salamat sa bawat pagkakataon na iyong ipinakita, ang iyong presensya sa aming buhay, sa mga pagsubok at sa mga tagumpay na aming naranasan. Panginoon, sa mga sandaling ito, aming hinahanap ang iyong patnubay. Sa mundo na puno ng kalituhan at takot, kami ay humihingi ng iyong liwanag upang gabayan kami sa ating mga desisyon. Ang iyong mga salita ay parang ilaw na nagbibigay ng direksyon sa aming mga hakbang. Nais naming maging matatag sa aming pananampalataya kahit na sa mga pagkakataong tila kami ay nawawala sa landas. Bigyan mo kami ng lakas ng loob upang patuloy na mangarap at maniwala na may magandang hinaharap na naghihintay para sa amin. Alam naming, O Diyos, na ang bawat pagsubok na aming kinahaharap ay may layunin. Tulungan mo kaming makita ang mga pagkakataon sa gitna ng mga hamon. Ipinapahayag namin na kami ay handang matuto mula sa mga karanasan, sa mga pagkatalo at sa mga tagumpay. Ituro mo sa amin ang tunay na kahulugan ng pagtitiwala, ang pagtitiwala na hindi natitinag sa kabila ng mga unos. Ang aming mga puso ay puno ng pasasalamat sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Sa bawat umagang dumarating, kami ay binibigyan mo ng bagong pag-asa at bagong simula. Sa gitna ng mga pagkabigo, naway makita namin ang iyong mga kamay na nagtatrabaho sa aming mga buhay. Nais naming ipahayag ang aming tiwala sa iyong kabutihan sa kabila ng mga kaganapan na hindi namin lubos na nauunawaan. Panginoon, sa mga oras ng pangangailangan, kami ay nananalangin para sa mga kapatid namin na nahihirapan. Ipinapanalangin namin ang mga nawawala ng pag-asa, ang mga may sakit at ang mga nag-iisa. Ipinagdarasal namin ang iyong kapayapaan na bumalot sa kanilang mga puso at isipan. Naway madama nila ang iyong presensya sa kanilang mga buhay na nagbibigay ng lakas at kaginhawaan. Sa mga oras na kami ay nagdududa,
Bigyan mo kami ng pananampalataya na hindi matitinag. Ipaalala mo sa amin na sa bawat sandali, ikaw ay naririyan, handang umalalay at umagapay. Ang iyong mga salita ay nagbibigay ng lakas sa aming mga kaluluwa. At kami ay humihingi ng karunungan upang mas lalo pang makilala ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Panginoon, kami ay nananawagan para sa mga pamilya na nahaharap sa hidwaan at alitan. Naway ibuhos mo ang iyong pagmamahal at pagkakaisa sa kanilang mga puso. Ituro mo sa kanila ang kahalagahan ng pagpapatawad at pagtanggap sa isa't isa. Sa bawat tahanan, naway maging sentro ng pagmamahalan ang iyong presensya. Sa mga naglilingkod sa iyo, bigyan mo sila ng lakas at determinasyon na ipagpatuloy ang kanilang misyon. Ipagkaloob mo sa kanila ang mga kinakailangang yaman upang maisakatuparan ang mga layunin na iyong itinakda. Sa mga oras ng pagsubok, turuan mo kaming lumapit sa iyo upang sa bawat hikbi ng aming puso, marinig mo ang aming mga panalangin. Kami ay nagtitiwala na may mga sagot ka sa bawat tanong at may mga paraan ka sa bawat problema. Huwag mo kaming hayaan na mawala ng pag-asa, kundi palakasin mo ang aming pananampalataya na sa iyo ay may katuwang kami sa lahat ng laban. O Diyos, patuloy mong ipaalala sa amin na kami ay hindi nag-iisa. Ipinagkaloob mo sa amin ang mga kaibigan at pamilya na handang makinig at umalalay. Hayaan mong maging inspirasyon kami sa isa't isa na sa bawat kwentuhan at pagninilay, kami ay lumago sa aming pananampalataya. Ipinagdarasal namin ang aming mga komunidad na sana'y magkaisa sa pagtulong at pag-unawa sa isa't isa. Na sa bawat hakbang na aming gagawin, ang aming layunin ay maging liwanag sa madilim na mundo. Kami ay umaasa na ang iyong mga salita ay patuloy na magiging gabay sa aming mga puso at kami ay mananatiling nakatuon sa mga bagay na mahalaga. Sa aming paglalakbay, hayaan mong ang iyong pagmamahal ang maging batayan ng aming mga desisyon upang sa bawat hakbang kami ay lumapit sa iyo at sa iyong kalooban. Panginoon, sa bawat hakbang na aming tinatahak, kami ay patuloy na nagtatanong, naghahanap ng mga kasagutan at inspirasyon. Sa aming mga paglalakbay, naway maging maliwanag ang iyong landas sa amin. Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw, naway madama namin ang iyong yakap na nagdadala ng kapanatagan. Tulungan mo kaming maging mapagpasalamat sa mga simpleng biyaya na madalas naming nalilimutan, sa simoy ng hangin sa sikat ng araw at sa mga ngiti ng mga tao sa paligid namin. O Diyos, kami ay humihingi ng iyong tulong sa mga oras ng pangungulila. Sa mga tao na mahalaga sa amin na maaaring nawawala o wala sa aming tabi, ipaalala mo sa amin na sa kabila ng kanilang pisikal na kawalan, ang kanilang mga alaala ay mananatiling buhay sa aming mga puso. Naway bigyan mo kami ng lakas na ipagpatuloy ang kanilang mga pangarap at mithiin upang sa ganitong paraan maipagpatuloy ang kanilang alaala at pagmamahal sa mundo. Sa mga pagkakataong kami ay nahahadlangan ng takot at pangamba, tulungan mo kaming maging matatag. Ipaalala mo sa amin na ang aming mga takot ay hindi dapat maging hadlang sa aming mga pangarap. Sa halip, ito ay dapat maging dahilan upang lalo pa kaming lumaban at mangarap. Bigyan mo kami ng kaalaman na ang bawat hamon ay isang pagkakataon para sa paglago at ang bawat pagkatalo ay hindi katapusan kundi simula ng bagong pag-asa at pagkakataon. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo para sa mga lider na nasa katungkulan. Ipinapanalangin namin na sila ay bigyan mo ng karunungan at malasakit sa mga desisyon na kanilang ginagawa. Naway maging gabay ang iyong mga prinsipyo ng pagmamahal at katarungan sa kanilang mga hakbang. Sa kanilang mga desisyon, naway isaalang-alang nila ang kapakanan ng nakararami at hindi ang pansariling interes. Ipinagdarasal din namin ang mga inang nagdadala ng mga bagong buhay na sana'y mapuno sila ng pagmamahal at pag-asa para sa kanilang mga anak. Naway lumaki ang mga batang ito sa isang mundong puno ng pagmamahalan at pagkakaintindihan. Sa bawat pagsubok na aming dinaranas, tulungan mo kaming lumapit sa iyo at humingi ng iyong tulong. Naway maging matatag kami sa aming pananampalataya at huwag nawang mawala ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok. Ipinapanalangin namin ang mga pagkakataong kami ay naguguluhan, na sana'y malaman namin na ang iyong mga salita
ay laging nagbibigay ng liwanag sa aming mga isip at puso. Naway maging inspirasyon ang aming mga karanasan sa iba, upang sila rin ay makahanap ng lakas sa kanilang mga laban. O Diyos, kami ay nananalangin para sa mga nagtatrabaho at nagtataguyod ng kabutihan sa aming mga komunidad. Bigyan mo sila ng mga pagkakataon at mga mapagkukunan upang mas maipagpatuloy nila ang kanilang mga layunin. Naway makakita sila ng mga taong handang sumuporta at makiisa sa kanilang mga proyekto. Naway ang bawat hakbang na kanilang gawin ay maging daan patungo sa mas makulay at mas masiglang komunidad. Sa mga oras ng kapayapaan at kasayahan, naway ipaalala sa amin ang halaga ng mga ito. Sa simpleng mga bagay, hayaan mong makita namin ang iyong mga biyaya. Sa mga pagdiriwang, hayaan kaming maging mas mapagpasalamat sa bawat isa. At sa mga pagkikita, naway maging daan ito upang mas mapalalim ang aming pagkakaunawaan at pagmamahalan. Sa aming pagwawakas ng panalangin na ito kami ay lumalapit na may mga pusong puno ng pag-asa at pananampalataya. Naway patuloy mong ipagkaloob sa amin ang iyong pagmamahal at gabay. Tanggapin mo ang aming mga panalangin at ang aming mga layunin na maging mas mabuting tao sa ngalan mo. Sa lahat ng ito kami ay humihingi sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, habang nagtatapos tayo sa ating devotional na ito, nais kong ipaalala sa inyo ang kahalagahan ng mensahe na ating pinagnilayan. Sa bawat salita na ating narinig, nariyan ang pag-asa at lakas na nagmumula sa ating Panginoon. Ang kanyang mga pangako ay tunay at hindi nagbabago. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon, laging alalahanin na mayroong Diyos na handang makinig, umalalay, at magbigay ng liwanag sa ating landas. Minsan sa ating paglalakbay, maaring maramdaman natin na ang ating mga panalangin ay tila walang sagot o ang ating mga pagsusumikap ay tila hindi nagbubunga. Ngunit, sa mga ganitong pagkakataon, hinihikayat ko kayong huwag mawalan ng pag-asa. Ang ating pananampalataya ay hindi nakabatay sa mga nakikita o nararamdaman natin, kundi sa ating tiwala sa Kanya. Ang Diyos ay may natatanging plano para sa bawat isa sa atin, at tila ang mga pagsubok na ating dinaranas ay bahagi ng mas malaking kwento na Kanyang isinasagawa sa ating mga buhay. Mahalaga na patuloy tayong manalangin, hindi lamang para sa ating mga pangangailangan, kundi pati na rin para sa iba. Sa pagbubukas ng ating mga puso sa mga tao sa paligid natin, nagiging daluyan tayo ng Kanyang pag-ibig at biyaya. Isipin natin ang mga taong nangangailangan ng ating suporta at panalangin. Sa simpleng gawa ng pagtulong at pagbibigay ng lakas sa kapwa, nagiging tagapaghatid tayo ng Kanyang mensahe ng pag-asa at pag-ibig. Tandaan din natin na ang ating pananampalataya ay dapat na aktibo. Hindi sapat na tayo ay naniniwala lamang. Tayo ay tinatawag na kumilos ayon sa ating mga paniniwala. Ang mga hakbang ng pananampalataya ay hindi palaging madali. Ngunit sa bawat hakbang na ating ginagawa, tayo ay lumalapit sa Kanya. Ang mga pagkakataon ng pagsubok ay nagiging pagkakataon din ng paglago at pag-unlad sa ating espiritual na buhay. Sa mga susunod na araw, subukan ninyong isama sa inyong mga panalangin ang mga bagay na tila mahirap, ang mga pangarap na tila malayo, at ang mga hamon na kahit minsan ay parang hindi natin kaya. Ihandog ninyo ang lahat ng ito sa Kanya at hayaan ninyong Siya ang manguna sa Kanyang mga kamay. Ang mga imposibleng bagay ay nagiging posible. Ang Kanyang mga plano ay higit pa sa ating mga plano at ang Kanyang mga kalooban ay mas mataas kaysa sa ating mga kalooban. Ngayon, habang tayo ay nagtatapos, nais kong hikayatin kayong magpatuloy sa pag-aaral ng Kanyang salita. Sa bawat pahina ng Biblia, nariyan ang mga aral at katotohanan na makapagbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon. Huwag tayong matakot na magsaliksik at magtanong. Ang Diyos ay handang magbigay ng kaalaman at karunungan sa sino mang humahanap sa Kanya ng buong puso. Sa ating paglalakbay, lagi nating isaisip na hindi tayo nag-iisa. Ang ating komunidad, ang ating simbahan, at ang ating mga pamilya ay kasama natin sa bawat hakbang. Magtulungan tayo magdasal para sa isa't isa at patuloy na ipakalat ang Kanyang liwanag sa mundong ito.
Naway ang ating mga puso ay mapuno ng pag-asa at kapayapaan sa mga susunod na araw. Ihandog natin ang ating mga buhay sa Kanya at magtiwala na ang Kanyang mga salita ay patuloy na magiging gabay at liwanag sa ating landas. Maging inspirasyon tayo sa isa't isa at patuloy na ipagdasal ang mga biyayang darating. Amen.